Sa mismong gabi ng kasal, itinapon ang legal na asawa na parang basura. Habang si Leona ay nanginginig sa malamig na ulan si Adrian, at ang kabit nitong si Clarice ay nagpapakasaya sa luho. Swerte ka lang, dahil pinakasalan kita wala kang silbi. Ang brutal na pahayag ng asawa. Ngunit biglang namutla ang dalawa nang ma-freeze ang milyon-milyong pondo mula sa tunay na heiress ng Arceo Logistics. Pinalayas ninyo ang maling babae dahil ang dating maamang asawa ay babalik bilang inyong pinakamatinding bangungot. Handa ka na bang masaksihan ang dobleng shock na wawasak sa kanila? Hindi ka nababagay sa mundong ito, Leona. Swerte ka lang dahil pinakasalan kita, kaya matuto kang lumagay sa lugar mo. Ang mga salitang yon ay hindi binulong sa akin ng patago. Isinampal yon ni Adrian sa aking mukha sa gitna ng VIP ballroom ng isang sikat na 5 bituing hotel sa Cebu. Sa harap ng higit 20 kamag-anak at bisita na kasama naming naghahapunan matapos ang aming kasal. Kagagaling lang ng isang tawag sa kanyang telpono. Ang pangalan sa screen na hindi ko man lang kailangang titigan para malaman ay kay Clarice Tizon, ang accountant ng kanyang kumpanya na 3 taon niya nang tinatawag na kanyang pinakamalaking tagapagligtas. Sinat lang daw yan, Adrian. Pilit kong pinalambot ang aking bose, habang pinipigilan ang pangangatog ng aking mga kamay sa ilalim ng lamesa. Kasal natin na yon. Narito ang pamilya mo. Nakahihiya kung iiwan mo ang sarili mong reception para lang puntahan ang accountant mo. Lalong tumigas ang mukha ni Adrian. Inayos niya ang collar ng kanyang tuxedo, ang mismong damit na pinalitan ko. Nang mamahaling tela gamit ang sarili kong pera nang hindi niya nalalaman. Yumuko siya ng kaunti sapat lang para marinig ng mga taong nasa paligid namin ang bawat matalim na salitang lalabas sa kanyang bibig. Accountant si Clarice ang dahilan kung bakit may Villarreal harvest na yon. Kung wala ang sipag at talino niya sa pera sa kangkungan, tayo pupulutin. Bulyaw niya habang ang kanyang nanay at mga tiyahin ay tumatango sa likod niya. Habang ikaw, Leona, ano ba ang naambag mo sa buhay ko? Isang babaeng galing sa probinsya na walang alam, kundi ang maghintay sa bahay, pumasok ka sa pamilya ko nang walang dala, kaya huwag mong ipagkait sa akin ang pagtulong sa taong tunay na nagpatayo ng negosyo ko. Naramdaman ko ang mabilis na paglamig ng aking mga daliri. Ang hangin sa loob ng air-condition na bulwagan ay biglang naging masyadong mabilis pumasok sa aking baga na parabang sinasakal ako mula sa loob. Ang aking lalamunan ay nanuyo nagbuhos sa isang matigas na bara na humadlang sa anumang pagsusuma mo na gusto sanang lumabas sa aking labi. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa harap ng buong pamilya niya na ang sinasabi niyang babaeng probinsyana na walang naambag ang mismong nagbayad ng mga utang ng Villarreal Harvest noong mga unang buwan nito. Gusto kong sabihin sa kanya na ang mga bodega ng cold storage sa buong Visayas na libre niyang ginagamit para sa kanyang mga gulay at prutas ay pagmamay-ari ng aking ama si Severino Arceo. Gusto kong ipamukha sa kanya na ang 3 milyong pesos na pumasok sa kanyang bank account noong 1 taon nang halos mabangkarot siya ay hindi galing sa pautang ng bangko, kundi galing sa sarili kong trust fund na iniwan ng aking yumao na ina. Ngunit nanatili akong tahimik. Nakatitig ako sa kanya habang ang dugo sa aking mga tainga ay umuugong ng napakasakit. Tinakpan ko ang aking lihim na pagkatao sa loob ng 3 taon dahil gusto kong mahalin ako ni Adrian bilang ako, hindi bilang tagapagmana ng Arceo Logistics. Natakot ako na baka kapag nalaman niyang mas mayaman ako sa kanya, ang kanyang marupok na pride bilang lalaki ay mabasag. Naging tapat ako. Naging mababa ang loob ko. Ginawa kong stepped-on doormat ang aking sarili para lang maramdaman niyang siya ang hari ng aming tahanan. At ito ang naging kapalit. Pumagit na ang kanyang ina si Tiyang Luida. Hawak ang isang mamahaling bag na ako rin ang bumili para sa kanya noong nakaraang buwan. Leona, intindihin mo naman ang asawa mo? Maawain itong wika, ngunit ang mga mata ay puno ng pang-ingimi at panghahamak. May emergency si Clarice. Isipin mo ang negosyo, hindi ka naman mamamatay kung maghihintay ka rito ng ilang oras. Huwag kang maging makasarili. Tandaan mo kung saan ka nanggaling. May ilang bisita sa kabilang lamesa ang nagsimulang magbulungan.
Ang mga tingin nila sa akin ay puno ng awa at paghamak isang babaeng iniwan sa sariling gabi ng kasal para sa ibang babae. Tumingin ako ng diretsyo sa mga mata ni Adrian. Walang luha na lumabas sa aking mga mata sa harap nila. Ang pangangatog sa aking katawan ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matigas na bato sa loob ng aking dibdib. Ang dignidad na pilit kong itinago sa likod ng pagmamahal ay mabilis na nagbalik bitbit ang put na hindi ko kailanman naramdaman sa buong buhay ko. Aalis ka talaga? Tanong ko. Ang boses ko ay hindi nanginginig. Ito ay mabilis, pino at malamig katulad ng yelo sa cold storage ng aking ama. Inayos ni Adrian ang kanyang suit jacket, hindi man lang makatingin ng diretso sa aking mga mata. Ngunit ang kanyang boses ay puno ng kayabangan. Kailangan ako ni Clarice, Leona. Huwag kang maging bata. Umuwi ka na lang sa apartment kung ayaw mo maghintay dito. Pag-uusapan natin ito kapag hindi ka na nag-iinarte. Mabilis siyang tumalikod. Kasabay ng paglakad niya, palabas ng VIP room ay ang pagsunod ng ilan niyang mga kaibigan na nagtatawanan pa ng patago. Iniwan nila ako sa gitna ng silid, kasama ang mga natitirang bisita na nakatitig sa akin na parabang ako ang pinakakawawang nilalang sa buong lungsod ng Cebu. Hindi ako umiyak. Hindi ako nagmakaawa sa kanya na manatili. Hindi ko hinabol ang dulo ng kanyang tuksido. Lumalapit ang aking tiyahin para sana hawakan ang aking balikat. Ngunit dahan-dahan akong tumayo, ang bawat kilos ko ay may tamang timbang. Inayos ko ang tupi ng aking simpleng puting bestida na walang anumang mamahaling palamuti. Tinitigan ko ang gintong wedding ring sa aking kali. Ang daliri ang singsing na ako rin mismo ang bumili dahil sinabi niyang gipit pa ang kumpanya niya. Babagal ko itong hinubad. Sa harap ng kanyang ina at ng lahat ng mga kamag-anak niyang nakatitig dahan-dahan kong inilagay ang gintong singsing sa loob ng aking baso ng champagne na hindi pa nababawasan. Ang maliit na gintong tsapa ay dahan-dahang lumubog sa ilalim ng dilaw at mabula na inumin nag-iwan ng maliliit na alon bago tuluyang tumahimik sa ilalim. Pakisabi sa asawa ko. Wika ko habang nakatitig sa kanyang ina sa pinakamalamig na tono ng aking boses. Nanaway maging sapat ang sakripisyo ni Clarice para sa mga kakaharapin niya simula ngayong gabi. Tumalikod ako ng walang alinlangan. Ang bawat hakbang ko palabas ng VIP room ay mabilis, ngunit may tiyak na fuwang-huwang. Narinig ko ang mabilis na pagtawag ng tiyahin niya sa aking pangalan, ngunit hindi na ako lumingon pa. Paglabas ko ng pinto ng hotel, sinalubong ako ng malakas na buhos ng ulan sa Cebu. Ang malamig na patak ng tubig ay humampas sa aking muka at balikat. Ngunit, sa halip na manlamig, mas lalong nag-alabang apoy sa loob ng aking dibdib. Kinuha ko ang aking telepo o mula sa aking maliit na bag. Hindi ako tumawag kay Adrian. Hindi ako nagpadala ng galit na text message. Mabilis kong hinanap ang numero ni Attorney Mendoza, ang punong abogado ng Arceo Group of Companies na pamilya ko ang nagmamay-ari. 3 ring lang ay sumagot agad ang matandang abogado. Iha Leona, kumusta ang kasal mo? Huminga ako ng malalim. Ang bawat patak ng ulan na lumalapag sa aking balat ay nagpapaalala sa akin ng 3 taon ng kapabayaan ng pagtitiis at ng panluloko ng lalaking inakala kong magiging silungan ko. Attorney Mendoza, wika ko ang boses ko ay walang bakas ng pag-aalinlangan. I-cancel mo ang lahat ng credit lines at corporate guarantees na nakalink sa pangalan ko para sa Villarreal Harvest. I-freeze mo ang paggamit nila sa Arceo Cold Storage Facilities sa buong Visayas simula ngayong gabi. At pakihanda ang lahat ng mga dokumento ng aking personal trust fund. Natahimik ang abogado sa kabilang linya ng ilang segundo bago nagtanong. Sigurado ka ba rito, Leona? Ang pagkakaalam ko, mababangkarot ang kumpanya ni Adrian sa loob lang ng ilang araw kapag nawala ang mga suportang ito. Tumingin ako sa malayo sa patuloy na pagbuhos ng ulan sa gitna ng madilim na kalsada ng Cebu. Hindi lang ako sigurado, attorney. Sagot ko habang umaakyat sa itim na SUV ng aking ama na nakaparada na sa tapat ng lobby. Gusto kong simulan mo na rin ang pag-imbestiga sa lahat ng pondo na pumasok sa account ng accountant niyang si Clarice Dizon. Dahil simula ngayong gabi, kukunin ko na pabalik ang lahat ng bagay na akin. Ibaba ko ang telepono
at isinarado ang pinto ng sasakyan. Ang gabi ay madilim, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, malinaw na malinaw kong nakikita ang aking daan. Ang mga ilaw sa bakod ng Arceo Estate sa lungsod ng Mandaue ay nagliwanag habang pumasok ang itim na SUV sa malawak na kalsada ng aming bakuran. Ito ang bahay na pilit kong tinalikuran sa loob ng 3 taon, isang malaking mansyon na napapalibutan ng matataas na pader na may mga gwardiya sa bawat pintuan at mga mamahaling sasakyan na nakaparada sa garahe. Bumaba ako ng sasakyan habang basang-basa pa ang dulo ng aking damit mula sa ulan sa hotel. Sa gitna ng malawak na sala, nakatayo ang aking ama, si Severino Arceo. Nakasuot siya ng kanyang simpleng pambahay na damit, ngunit ang kanyang tindig ay bakas pa rin ang kapangyarihan ng isang lalaking nagmamay-ari ng pinakamalaking cold storage at shipping line sa buong Visayas at Mindanao. Nang makita niya ako, hindi siya nagtanong. Hindi niya sinabi ang mga salitang, "Sinabi ko na sa'yo." Sa halip, ibinaba niya ang kanyang hawak na baso ng tsaa, lumakad ng mabilis patungo sa akin at niyakap ako ng mahigpit. "Umuwi ka na, anak?" Bulong ng aking ama habang hinahaplos ang aking basang buhok. "Lahat ng ginawa mo para sa lalaking yon, sapat na. Ngayong gabi, ang pamilya Arceo na ang bahala sa'yo." Doon sa loob ng mainit na yakap ng aking ama, naramdaman kong umuga ang aking dibdib. Ang sakit na pilit kong itinago sa harap ng pamilya ni Adrian ay bahagyang kumawala. Ngunit walang luhang lumabas sa aking mga mata. Ang pagmamahal ng aking ama ay hindi ako ginawang mahina. Mas lalo nitong pinatigas ang aking loob na tapusin ang kabaliwang ito. "Papa?" wika ko habang humihiwalay sa kanyang yakap. Hindi lang ako umuwi para magtago. Umuwi ako para kukunin ang lahat ng nararapat sa akin. Tumanggo si Papa, ang kanyang matatalim na mata ay nagpakita ng ngiti ng pagmamalaki. Nasa silid aklatan si Attorney Mendoza. Nakahanda na ang lahat ng mga papel na ginamit mo sa nakalipas na 3 taon. Pumasok kami sa malaking silid aklatan ng mansyon kung saan nakatambak sa ibabaw ng mahogany desk ang 3 makapal na folder. Si Attorney Mendoza, ang matagal ng abogado ng aming pamilya, ay nakatayo habang inaayos ang kanyang salamin sa mata. "Leona," bati ni Attorney Mendoza sa akin. "Simula nang tawagan mo ako kanina, hinarang ko na agad ang panibagong 5 milyong pesos na credit line na sinusubukang i-withdraw ng Villarreal Harvest mula sa iyong trust fund ngayong gabi." "Sinusubukan nilang mag-withdraw ngayong gabi?" tanong ko habang nauupo sa tapat ng mesa. "Oh, Leona," sagot ng abogado habang inililipat ang ilang pahina ng dokumento. Tila gagamitin sana ni Adrian ang pera niyon para pangbayad sa panibagong shipment ng mga imported na prutas. At ang pumirma sa withdrawal request ay ang kanyang accountant, si Clarice Dizon. Napaigting ang aking panga. Habang ako ay iniwan sa hotel na nakatayo sa gitna ng kahihiyan sina Adrian at Clarice, naman ay abala sa pag-ubos ng pera ng aking pamilya para sa kanilang sariling pakinabang. "Ipakita mo sa akin ang lahat ng dokumento ng Villarreal Harvest Attorney," malamig kong utos. Lahat ng kontrata, lahat ng utang, at lahat ng ari-arian na ginamit nilang piyansa sa bangko. Inilagay ni Attorney Mendoza ang isang birding folder sa harap ko. "Ito ang mga dokumentong isumite ng kumpanya ni Adrian sa Metrobank noong nakaraang buwan para makakuha sila ng 30 milyong pesos na loan. Sinabi sa akin ng bank manager na aprobado na ito at nakatagdang i-release sa susunod na linggo." Tinitigan ko ang listahan ng mga ari-arian na ginamit nilang collateral o sangla. Sa unang 2 pahina, nakatala ang mga lumang truck ng kumpanya ni Adrian at ang maliit nilang bodega sa Mandaue. Ngunit pagdating sa 3 pahina, tila huminto ang ikot ng mundo para sa akin. Isang 15 ektaryang lupain sa Guimaras, isang malawak na taniman ng mangga na may nakatay, ang lumang rest house sa gitna. "Ang lupain ni Mama," bulong ko. Ang boses ko ay halos hindi lumabas dahil sa matinding gulat. Ang taniman ng mangga sa Guimaras ay ang tanging di matatawarang pamana na iniwan ng aking yumao na ina, si Isabel Arceo, bago siya pumanaw 10 taon na ang nakalipas. Dito ako pinalaki ng aking ina noong bata pa ako. Bago siya mamatay,
Pinangako ko sa kanya na hindi ko ibebenta o isasangla ang lupain yon kahit anong mangyari. Hindi ko kailanman pinirmahan ang anumang papel para isang laang lupa ni Mama. Mabilis ko wika habang nakatitig kay Attorney Mendoza. Paano napunta ang titulo ng lupa sa mga dokumento ng Metrobank? Inilipat ni Attorney Mendoza ang huling pahina ng kontrata. Doon sa ilalim ng notaryo publiko, nakatatak ang aking buong pangalan, Leona Arceo Villarreal. At sa ibabaw nito ay isang pirma. Dahan-dahan kong inilapit ang aking mukha sa papel. Ang pirma ay mukhang akin sa unang tingin, ngunit may bahagyang pag-aalinlangan sa kurba ng letrang L at A, mga maliliit na pagkakamali na tanging ako lamang ang makakapansin. Peke ang pirmang ito. Galit kong wika habang nanginginig ang aking mga daliri na nakahawak sa gilid ng mesa. Pinalabas nila na pumayag akong isang ang lupa ng aking ina para lang makakuha si Adrian ng 30 milyong pesos na loan. Tumingin si Attorney Mendoza sa akin nang may seryosong muka. Tiningnan ko ang mga saksi sa notar, yun ang dokumentong ito, Leona. Ang unang saksi ay si Adrian Villarreal at ang pangalawang saksi ay si Clarice Dizon. Tumingin ako kay Papa. Ang kanyang mukha na dati ay mahinahon ay pinalitan ng matinding galit. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa ay nakakuyom ng mahigpit. Kinalimutan ng lalaking iyon ang lahat ng kabutihan mo, Leona. Galit na wika ni Papa. Pati ang alaala ng iyong ina ay nakuha niyang babuyin para lang sa kanyang kasakiman. Hindi lang ito basta usapin ng pamilya o ng kasal, Leona, paliwanag ni Attorney Mendoza. Ito ay isang seryosong krimen, falsification of public documents at estafa. Pwede natin silang ipakulong agad bukas na bukas din kapag naghain tayo ng reklamo sa prosecutor's office. Napapikit ako ng mariin. Ang imahe ni Adrian na nagsasabing, swerte ka lang dahil pinakasalan kita, ay muling sumagi sa aking isipan. Ang mukha ni Clarice na nakangiti habang kinukuha ang aking asawa at ang pera ng aking pamilya. Kung ipapakulong ko sila bukas, magpiyansa lang sila. Gagamitin ni Adrian ang kanyang kaunting kakilala para pinalabas na nagkaroon lang ng misunderstanding sa pamilya. Magpapakasakit siya sa harap ng media at pinalabas na ako ang masamang asawa na nagpapakulong sa sariling pamilya dahil sa selos. Hindi sapat ang ganitong mabilis na pagwawakas. Gusto kong maramdaman nila ang lahat ng sakit at kahihiyan na ipinaluklok nila sa akin. Gusto kong makita ng buong mundo kung gaano kadumi ang mga kamay ng taong tinatawag ni Adrian na kanyang tagapagligtas. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Ang galit sa aking dibdib ay nagbago naging isang matalas at malamig na plano. Huwag muna tayong maghain ng kaso bukas, Attorney. Malamig kong wika. Nagtatakang tumingin si Attorney Mendoza at si Papa sa akin. Ano ang ibig mong sabihin, Leona? Tanong ni Papa. Sa susunod na buwan ang Grand Anniversary Gala ng Villarreal Harvest sa Manila Hotel. Sabi ko habang nakatitig sa peking pirma sa papel. Iyon ang araw kung saan ipagmamayabang ni Adrian sa buong negosyo at sa media na matagumpay ang kanyang kumpanya. Iyon din ang araw kung saan plano niyang iluklok si Clarice bilang bagong CFO. Kinuha ko ang dokumento at maingat itong itinago sa loob ng aking folder. Hayaan natin silang magdiwang. Hayaan natin silang isipin na nakuha nila ang lahat, dagdag ko habang ang aking boses ay puno ng tiyak na kapangyarihan. Ngunit bago dumatag ang araw na yon, kailangan kong makuha ang mismong flash drive at accounting ledger na hawak ni Clarice. Gusto kong makuha ang ebidensya na hindi lang nila ako ninakawan, kundi ninakawan din nila ang libu-libong magsasaka na nagtitiwala sa kanila. Tumingin si Papa sa akin at sa unang pagkakataon na yung gabi, tumango siya ng may buong tiwala. Ano ang kailangan mo, anak? Sulyap ko sa binta at kung saan patuloy ang pagbuhos ng ulan. Kailangan ko ng access sa opisina ng Villarreal Harvest bago sumapit ang umaga. Huwag kayong maingay kung may makakita sa atin dito tapos ang laro natin. Ang bulong nga iyon ay galing kay Mang Tomas, ang dating head ng logistics ng Villarreal Harvest na pinatalsik ni Adrian nung taon na lumipat si Clarice sa kumpanya.
Siya ang tumulong sa akin na makapasok sa likod na pinto ng gusali ng Villarreal Harvest sa Mandaue nang sumapit ang 2:00 ng gabi. Ang buong gusali ay tahimik pinalilibutan ng madilim na ilaw mula sa mga poste sa labas. Ang hangin sa loob ng opisina ay amoy bagong imprenta ng papel at kape. Ngunit para sa akin, ito ay amoy ng kasinungalingan at panlilinlang. Kinuha ko ang maliit na flashlight mula sa aking bulsa at dahan-dahang naglakad patungo sa silid ng accounting, ang teritoryo ni Clarice Dizon. Noong mga panahong magkasama pa kami ni Adrian sa pamamahala ng kumpanya, ilang beses akong pumasok sa kwartong ito para magdala ng pagkain o tumulong sa pag-aayos ng mga resibo. Ngunit ngayon, ang bawat sulok ng silid na ito ay tila nagbago. Ang mga cabinet na dating naglalaman ng mga simpleng dokumento ng pautang sa magsasaka ay pinalitan ng mga mamahaling filing cabinet na may mga nakasulat na password. Leona, sigurado ka bang narito ang mga ebidensya? Tanong ni Mang Tomas sa mahinang boses habang nakatanaw sa labas ng bintana ng opisina para magbantay. Si Clarice ay napakaingat sa mga dokumento niya. Lahat ng mahahalagang papel ay nakasave sa kanyang personal laptop o kaya sa central server. Alam ko, Mang Tomas, bulong ko habang lumuluhod sa tapat ng ilalim ng mesa ni Clarice. Ngunit may isang bagay na natutunan ko kay Clarice noong mga panahong nagtatrabaho pa siya sa dating kumpanya niya bago siya lumipat dito. Mahilig siyang magtago ng mga digital backup sa mga tinatawag nilang offline storage media, mga USB drive na hindi konektado sa cloud. Inalis ko ang takip ng isang maliit na kahon ng mga lumang resibo na nakatago sa ilalim ng maliit na kahoy na lalagyan ng payoy. Dun sa ilalim ng mga patong-patong na lumang logbook, nakatago ang isang itim na flash drive na may maliit na sticker ng letrang C. Kinuha ko ito at isinaksak sa aking dalang laptop. Ang screen ng laptop ay nagliwanag sa dilim, nagbibigay ng asul na sinag sa aking mukha. Mabilis kong binuksan ang mga files sa loob ng flash drive. Ang laman nito ay hindi lamang simpleng bookkeeping ng kumpanya. Ito ay isang serye ng mga folder na may pamagat na Project Redirection at Fund Transfer, Guimaras and Visayas. Binuksan ko ang unang folder. Isang listahan ng mga bank accounts ang lumitaw sa screen. Ito ang mga account kung saan direktang inililipat ang pondo ng mga magsasaka na dapat ay ibinayad para sa kanilang mga ani. Sa halip na ibigay sa kanila ang tamang halaga, pinalabas ni Clarice sa mga opisyal na ulat na nalugi ang mga kooperatiba habang ang milyon-milyong pisong tubo ay unti-unting inililipat sa isang pribadong offshore account na nakapangalan kay Clarice at kay Adrian. Ang mga hayop na ito. Mahinang bulong ni Mang Tomas nang makisilip siya sa screen ng aking laptop. Kaya pala noong nakaraang taon, maraming magsasaka ang nagreklamo na hindi nila natanggap ang kanilang kabayaran. Sinabi ni Clarice sa kanila na bumagsak ang merkado sa Maynila. Hindi lamang pala ako ang niloko ni Adrian. Ang buong kumpanya, ang mga taong nagpakahirap magtanim at mag-ani sa ilalim ng araw ay pinagkaisahan din nilang nakawan para lang tustusan ang kanilang marang, yang pamumuhay at ang pangarap ni Adrian na pumasok sa mataas na lipunan sa Maynila. Ngunit hindi pa riyan natapos ang aking natuklasan. Nagpatuloy ako sa pag-click ng isa pang folder sa loob ng flash drive. Isang video file ang lumitaw. Ang pangalan ng file ay CCTV Archive, Main Office, Night. Kinabahan ako nang pindutin ko ang play button. Ang video ay kuha mula sa CCTV camera sa loob mismo ng opisina na ito 3 buwan na ang nakalipas. Sa screen nakita ko si Clarice na nakatayo sa harap ng mesa. Maya-maya pa ay pumasok si Adrian. Naghalikan sila ng may kasabikan bago naupo si Clarice at kinuha mula sa drawer ang isang rubber stamp at isang kopya ng dokumento, ang mismong kasunduan sa pagsangla ng lupa ng aking ina sa Guimaras. Sa video, narinig ko ang boses ni Clarice na tumatawa habang hawak ang rubber stamp. Sigurado ka bang hindi maghihinala ang asawa mo, Adrian? Napakadali lang. Ain ang pirma niya. Parang tanga talaga ang Leona na yon na nagpapakababa sa'yo. At ang isinagot ni Adrian habang hinahawakan ang muka ni Clarice ay ang sumira sa natitirang abon ng pagmamahal na minsan kong naramdaman para sa kanya.
Hayaan mo siya. Kailangan natin ang lupain yon para sa capital ng Manila expansion. Kapag nakuha na natin ang lahat, hihiwalayan ko rin ang babaeng yon. Wala siyang silbi, kun ang maging sunod-sunuran. Ang bawat salita ay tumama sa aking dibdib na parang patalim. Ngunit sa halip na umiyak, naramdaman ko ang paglamig ng buong sistema ng aking katawan. Ang sakit ay napalitan ng isang matinding galit na nagbigay sa akin ng kakaibang lakas. Inilipat ko ang buong nilalaman ng flash drive sa aking sariling hard drive at ginawa ang kopya sa cloud ng Arceo Group. Leona, may mga yabag sa labas. Biglang bulong ni Mang Tomas, ang kanyang mukha ay namumutla sa takot. May naglalakad sa pasilyo, may nagbabantay sa ibaba. Mabilis kong hinugot ang flash drive mula sa laptop, isinara ang screen nito at isiniksik sa loob ng aking bulsa. Dito tayo sa fire exit. Wika ko ng may kasiguruhan. Bago kami tuluyang lumabas ng pinto, lumingon ako ng huli sa opisina ni Clarice. Ang larawan nila ni Adrian na nakalagay sa isang mamahaling frame sa ibabaw ng mesa ay tila nakangiti pa sa akin, nagmamataas sa kanilang tagumpay. Ngunit hindi nila alam na ang bawat hakbang ng kanilang pag-akyat ay pinanood ko at ang bawat ebidensya ng kanilang kasalanan ay nasa aking mga kamay na. Nang makalabas kami ng gusali at sumakay pabalik sa sasakyan, hinarap ko si Mang Tomas na humihingal pa rin sa kaba. Mang Tomas, wika ko habang inilalagay ang flash drive sa loob ng aking bag. Tapos na ang pagtatago nila. Simula bukas magsisimula na tayong maghanda para sa Manila Gala. Kinabukasan habang sumisikat ang araw sa labas ng bintana ng aking kwarto sa mansyon, nakalatag sa aking kama ang mga dokumento mula sa USB na nakuha namin kagabi. Ngunit hindi doon nagtatapos ang aking paghahanap. May isang malaking palaisipan na matagal nang gumugulo sa aking isipan. Isang bagay na paulit-ulit na isinusumbat sa akin ni Adrian sa tuwing pinoprotektahan niya si Clarice. Kung hindi dahil kay Clarice patay na ako. Leona, siya ang sumagip sa akin sa dagat nang lumubog ang sinasakyan kong bangka sa Bantayan Island 5 taon na ang nakalipas, May. Utang na loob ako sa kanya na hindi mo kailanman mapapantayan. Iyan ang mga salitang gabi-gabi kong naririnig sa tuwing tinatanong ko kung bakit kailangang si Clarice ang palaging kasama niya sa mga business trip. Kung bakit si Clarice ang laging may hawak ng mga pinakasensitibong desisyon sa kumpanya. Si Clarice ang kanyang tagapagligtas, ang mabuting anghel na nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Habang nakatitig ako sa kawalan, dahan-dahang nagbalik ang aking gunita sa nangyari 5 taon na ang nakalilipas. Nasa Bantayan Island ako noon para sa isang maikling bakasyon, kasama ang aking yimaong ina. Naalala ko ang hapon na iyon ang biglang pagdilim ng langit, ang malalakas na alon na humampas sa maliit na pampasaherong bangka, malapit sa dalampasigan, at ang mga sigaw ng mga taong humihingi ng tulong. May isang lalaking walang malay na inanod malapit sa aming pwesto. Walang naglakas loob na lumapit dahil sa lakas ng alon. Ngunit hindi ako nag-atubili. Lumangoy ako patungo sa kanya, hinila ko ang kanyang mabigat na katawan pabalik sa pampang, at ginamitan ko siya ng cardiopulmonary resuscitation o CPR, hanggang sa magsimula siyang huminga ng mahina. Dinala siya sa maliit na ospital sa Bantayan. Doon dahil sa tindi ng kanyang tinamong pinsala at nawalang dugo nang ailangan siya ng agarang pagsasali ng dugo na may pambihirang uri ang blood type B negative. Nagkataon na yun din ang aking uri ng dugo. Hindi ako nag-atubili na magbigay ng 2 bag ng dugo para sa kanya. Ngunit bago pa siya magising, kinailangan ko nang umalis dahil tumawag ang aking ama para ipasundo kami gamit ang pribadong helicopter dahil sa lumalalang bagyo. Iniwan ko siya sa pangangalaga ng mga lokal na yuta nang hindi man lang naitatanong ang kanyang pangalan. Hindi kaya, bulong ko sa aking sarili. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis, isang kakaibang kaba ang bumalot sa aking buong pagkatao. Agad kong tinawagan si Papa sa kanyang tanggapan sa ibaba. Papa, kailangan ko ang tulong mo. May contact ka ba sa Bantayan District Hospital at sa lokal na tanggapan ng Philippine Coast Guard doon? Oo, anak. Ang pamilya ng Chief of Police doon ay matagal ng kaibigan ng ating pamilya. Bakit? Tanong ni Papa na may pag-aalala. Gusto ko makuha ang buong medical records at accident report ng isang pasyente
teng nagngangalang Adrian Villarreal noong May 14, 2019, pati na rin ang listahan ng mga donor ng dugo sa araw na yon. Mabilis kong wika. Hindi nagtagal ang paghihintay ko. Bago sumapit ang tanghalian, isang pribadong courier na ipinadala ni Papa ang dumating sa mansyon, dala ang isang selyadong dilaw na sobre. Sa loob nito ay ang mga lumang papel na bahagyang nanilaw na, dahil sa panahon mga dokumentong galing sa archives ng ospital at ng Coast Guard. Dahan-dahan kong binuksan ang sobre. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang binabasa ko ang bawat linya ng ulat. May 14, 2019. Coast Guard Incident Report. Ang biktimang si Adrian Villarreal, 25 taong gulang, ay nasagip mula sa lumubog na bangka. Binuksan ko ang kasunod na papel, ang medical record mula sa Bantayan District Hospital. Doon sa ilalim ng bahaging blood transfusion record, nakasulat sa asul na tinta ang pangalan ng nagbigay ng dugo, Leona Isabel Arceo. At sa ibaba ng ulat, may nakalakip na logbook ng mga bisita sa emergency room sa araw na iyon. Ang unang pangalan na nakarehistro na bumisita kay Adrian pagkatapos kong umalis ay si Clarice Dizon. Nakalagay sa ulat na si Clarice, na noon ay isa pa lamang dyan, etor at part-time clerk sa isang resort sa Bantayan ang nakakita kay Adrian na nakahiga sa emergency room. Nang makita niyang walang ibang kasama, si Adrian, at may dala itong mamahaling rilo at pitaka, nagpanggap siyang kamag-anak nito para makapasok. Nang magising si Adrian at magtanong kung sino ang sumagip sa kanya, walang kahiyahiyang inangkin ni Clarice ang papuri. "Ang kapal na mukha mo, Clarice," bulong ko habang ang aking mga mata ay naniningkit sa galit. Hindi ko akalain na ang buong pundasyon ng pagsasama ni na Adrian at Clarice, ang buong dahilan ng utang na loob na palaging isinusumbat sa akin ni Adrian, ay binuo sa ibabaw ng isang napakalaking kasinungalingan. Ninakawan ako ni Clarice, hindi lamang ng asawa at ng pera, kundi maging ng karangalan na ako ang nagbigay ng pangalawang buhay kay Adrian. Kinuha ko mula sa aking lumang kahon ng mga alaala ang isang maliit na plastic na lalagyan. Doon nakatabi pa rin ang aking lumang hospital discharge slip mula sa Bantayan District Hospital sa mismong araw na yon, kasama ang aking blood donor card na may nakasulat na selyo at pirma ng doktor. Ito ang huling piraso ng puzzle. Ito ang katotohanan na wawasak sa huling natitirang ugnayan sa pagitan ni na Adrian at Clarice. "Sinuot mo ang korona ng pagiging tagapagligtas, Clarice?" Wika ko habang nakatitig sa salamin sa aking silid. Ang aking mukha ay wala ng bakas ng lungkot, ito ay puno ng determinasyon at isang malamig na paghihiganti. Pero sa darating na Manila Gala, ipapakita ko sa harap ng lahat kung sino talaga ang nagbigay sa asawa ko ng kanyang hiram na buhay. Itinabi ko ang mga dokumento sa tabi ng aking flash drive sa loob ng aking bag. Ang bawat piraso ng ebidensya ay handa na. Ang kailangan ko na lang gawin ngayon ay maghintay para sa tamang pagkakataon na pakawalan ng bagyo. 2 linggo ang mabilis na lumipas matapos ang gabi ng aming kasal. Sa loob ng mga araw na iyon, nanatili akong tahimik sa loob ng Arceo Estate habang ang aking mga abogado ay patagong ginagawa ang pag-freeze sa mga ari-arian at paghahanda ng aming mga ebidensya. Inakala siguro ni Adrian na nagtatago ako sa hiya. Inakala niyang ang aking pagtahimik ay tanda ng aking pagsuko at pagtanggap sa aking kapalaran bilang isang babaeng itinapon. Kaya naman nung magpadala siya ng mensahe para magkita kami sa isang mamahaling kainan sa IT Park sa Cebu, hindi ako nagdalawang isip. Pumayag ako. Nakarating ako sa kainan ng mas maaga sa napag-usapan. Pumili ako ng lamesa sa gilid kung saan tahimik at malayo sa masyadong maraming tao. Bago pa man siya dumating, inilabas ko ang aking telepnyo at binuksan ang voice recording application. Inilagay ko ito sa ibabaw ng mesa sa ilalim ng isang malinis na lalagyan ng table napkin, nakatutok ang microphone sa upuan sa aking tapat. Pagkaraan ng 15 minuto, pumasok si Adrian. Nakasuot siya ng isang mamahaling Italian suit na galing sa pera ng pautang na hinarang na namin ngayon. Ang kanyang lakad ay puno ng kayabangan. Ang kanyang ulo ay nakatagilid na para bang isa na siyang ganap na trilyonaryo na naglalakad sa gitna ng kanyang kaharian.
Umupo siya sa aking tapat nang hindi man lang nag-aabalang bumate o magtanong kung kumusta ako. Mabuti naman at nakipagkita ka, Leona. Panimula niya habang inaayos ang kanyang mamahaling relo sa pulso. Akala ko ay magtatago ka na lang sa probinsya ninyo habang buhay. Tinitigan ko siya ng dahan-dahan. Wala nang natitirang nikatiting na pagmamahal sa aking puso para sa lalaking ito, tanging malamig na pagkilala na lamang sa isang taong tuluyan nang kinain ng kanyang sariling kasakiman. Ano ang kailangan mo, Adrian? Tanong ko sa isang mahinahon at pinuna boses. May kinuha siya mula sa kanyang leather briefcase, isang makapal na dokumento na may opisyal na tatak ng isang legal office. Isinampal niya ito sa ibabaw ng mesa sa harap ko. Pirmahan mo yan. Malamig niyang utos. Tiningnan ko ang pamagat ng dokumento, Deed of Absolute Separation, Property Quitclaim and Waiver of Rights. Ano ito? Tanong ko habang dahan-dahang binubuksan ang unang pahina. Iyan ang kasunduan na kusang loob mong isinusuko ang lahat ng karapatan mo sa Villarreal Harvest at sa anumang ari-ariya na naipundar natin. Paliwanag ni Adrian habang sumasandal sa kanyang upuan. Gusto ko nang tapusin ang kasal na ito bago ang Grand Anniversary Gala ng kumpanya sa Manila Hotel sa susunod na linggo. Tumingin ako sa kanya, pinalitaw ang isang bahagyang pagtataka sa aking mukha. Bakit bigla kang nagmamadali, Adrian? Hindi ba't 2 linggo pa lang tayong kasal? Lumapit ang kanyang mukha sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa matinding galit at kawalan ng pasensya. Huwag ka na magpanggap, Leona, alam kong ikaw ang nag-ipit sa mga credit lines ng kumpanya ko ngayong linggo. Buliw niya sa mahabang bulong. Dahil sa kabaliwan at pagsiselos mo kay Clarice, naantala ang ilag shipment namin sa Maynila. Pero wag mong isipin na magtatagumpay ka. May nakuha kaming panibagong investor na handang magpasok ng 50 milyong pesos sa gala at si Clarice ang formal na ipapakilala bilang bagong CFO at co-owner ng Villarreal Harvest. Napakunot ang aking no. Co-owner paano? Naging co-owner si Clarice sa kumpanyang binuo natin. Tumawa si Adrian. Isang maikling tawa na puno ng panghahamap. Nakalimutan mo na ba si Clarice ang sumagip sa buhay ko? Siya ang nagbigay sa akin ng inspirasyon noong wala ako. Ikaw ano ba? Ang ginawa mo? Naging palamuti ka lang sa bahay, kaya nararapat lang na sa kanya mapunta ang kalahati ng kumpanya. Huminga ako ng malalim. Pinapakiramdam ang malamig na hangin sa loob ng kainan. Ang bawat salita niya ng pang-aabuso at pagtataksil ay malinaw na nairerehistro sa aking telepo o sa ilalim ng napkin. At kapag hindi ko pinirmahan ang waiver na ito, mahinahon kong tanong. Kumuha si Adrian ng isang sip ng tubig bago tumitig sa akin ng may pagbanta. Kapag hindi mo pinirmahan yan ngayon, din sisiguraduhin kong lalabas sa lahat ng pahayagan at balita sa Cebu at Maynila na pinalayas kita dahil matakaw ka sa pera, genso at selosa, pagbabanta niya. Sisirain ko ang pangalan mo at ng pamilya mo. Sasabihin ko sa media na sinisira mo ang negosyo ng sarili mong asawa dahil hindi mo matanggap na mas magaling sa'yo si Clarice. Titingnan natin kung makakalabas ka pa ng bahay ninyo, saya. Hindi ako nagpakita ng kahit anong takot. Hindi ako nanginig, hindi ako nakiusap, at hindi ako lumuha. Tinitigan ko siya ng diretso sa kanyang mga mata, isang tingin na nagpalipat ng kanyang tingin sa akin ng bahagya dahil sa biglaang pag-aalinlangan. Yan ba ang panakot mo sa akin, Adrian? Tanong ko. Hindi ito panakot, Leona. Ito ay pangako. Sagot niya habang itinuturo ang dokumento. Kaya pirmahan mo na yan para matapos na ito. Huwag mo nang subukang pumunta sa gala sa Maynila sa susunod na linggo kung ayaw mong mapahiya sa harap ng daan-daang negosyante at mamamahayag. Kinuha ko ang dokumento mula sa mesa. Dahan-dahan ko itong itiniklop ng 2 beses sa harap ng kanyang muka. Makikita tayo sa Manila Gala, Adrian. Malamig at tiyak kong wika habang itinutulak ang nakatikalog na papel pabalik sa kanyang tapat. Doon ko pipirmahan ang lahat ng dapat pirmahan. At doon natin tatapusin ang lahat sa harap ng buong mundong sinisikap mong pasukin. Napatitig si Adrian sa akin, halata naguguluhan sa aking kawalan ng takot. Ngunit dahil sa kanyang labis na kayabangan at paniwala na nakuha na niya ang lahat ng pondo mula sa kanyang sinasabing bagong investor, pinalabas niya ang isang smirk sa kanyang labi. Gusto mo talagang mapahiya sa Maynila, ha?
Tumayo siya at inayos ang kanyang suit. Sige, magkita tayo sa gala. Pero sisiguraduhin ko sa iyo, Leona, yon ang huling gabi na maglalakad ka na nakataas ang ulo mo. Tumalikod si Adrian at naglakad palabas ng kainan ng may pahiwatig ng tagumpay sa kanyang bawat hakbang. Nang tuluyan na siyang makalabas ng pinto, dahan-dahan kong inabot ang aking telepo no sa ilalim ng lalagyan ng napkin. Pinindot ko ang stop button sa screen. Ang recording ay tumigil sa eksaktong 24 na minuto at 15 segundo. Ang bawat banta, ang bawat pagtatapat ng pagtataksil, at ang bawat salita ng pananakot niya ay malinaw na naitala. Inilagay ko ang telepono sa aking bag, kumuha ng isang sip ng malamig na tubig at lumabas ng kainan ng nakataas ang ulo. Ang bitag ay ganap ng nakahanda, at si Adrian mismo ang naglakad papasok sa loob nito. Napakadiim ng gabi sa Maynila. Mula sa bintana ng pribadong suite ng aming pamilya sa Manila Hotel, natatanaw ko ang mga ilaw ng lungsod at ang madilim na tubig ng Manila Bay. Ang hangin sa loob ng kwarto ay tahimik, nuit puno ng matinding paghahanda. Sa loob ng silid, hindi lamang kami ni Papa at Attorney Mendoza ang naroon. Kasama rin namin si Caramon, ang Pangulo ng Federasyon ng mga Kooperatiba na magsasaka mula sa Visayas, kasama ang 3 pang kinatawa ng mga magsasaka na pinalabas ni na Adrian na nalugi nung nakaraang taon. Nakatayo si Caramon sa harap ng mesa, ang kanyang mga kamay na magagaspang dahil sa dekada ng pagtatrabaho sa lupa ay nakakuyom habang tinititigan ang mga papeles na inilabas ni Attorney Mendoza. Ma'am Leona, wika ni Caramon, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit at lungkot. Ilang pamilya ng mga magsasaka sa amin ang hindi nakapag-aral ang mga anak na yung taon dahil sinabi ng kumpanya ni Mr. Villarreal na walang kita ang mga ani namin. Ang daming nagkasakit dahil walang pambili ng gamot. Hindi namin akalain na ang perang para sa aming abono at kagamitan ay ginastos lang nila sa luho rito sa Maynila. Lumapit ako kay Caramon at dahan-dahang hinawakan ang kanyang magaspang na kamay. Tinitigan ko siya ng may buong katapatan at dignidad. Caramon, mahinahon kong wika. Naiintindihan ko ang galit ninyo. At ipinapangako ko sa inyo sa harap ng aking ama bukas ng gabi, bawat sentimo na kinuha nila sa inyo ay maibabalik. Hindi ko papayag na ang pawis at dusa ng mga magsasaka ay maging hagdan ng 2 taong yon para sa kanilang kasakiman. Tumango si Papa habang nakatayo sa aking tabi. Nakaayos na ang lahat ng mga pwesto ninyo sa VIP table bukas ng gabi, Caramon. Ang media, ang mga mamumuhunan at ang mga opisyal ng gobyerno ay naroon. Walang makakatakas sa gabi ng pagtutuos. Habang naghahanda kami sa aming suite sa kabilang bahagi naman ng parehong hotel, sa pinakamalaking presidential suite ay nagaganap ang isang pribadong pagdiriwang. Mula sa ulat ng aming mga tauhan na nakapasok sa mga kawani ng hotel, abala sina Adrian at Clarice sa pagpapainom ng mamahaling alak sa ilang piling miyembro ng press at mga tiwaling negosyante. Naghahanda sila para sa pagsapit ng gabi ng gala, kung saan formal na iluluklok si Clarice bilang bagong CFO at co-owner ng Villarreal Harvest. Inilarawan ng aming tauhan kung gaano kagrabeng magsalita si Adrian dun, ipinagmamayabang ni Mr. Villarreal sa lahat na bukas daw ay opisyal ng magiging pinakamalaking supplier ng agricultural products ang kumpanya niya sa buong bansa. At sinasabi pa niya sa mga bisita na ang kanyang dating asawa sa probinsya ay hindi nakisama at walang alam sa negosyo, kaya mabuti na lang daw at naroon si Clarice na sumagip sa kanya. Napatingin ako sa salamin sa aking kwarto. Sa ibabaw ng mesa ay nakatabi ang aking gagamiting damit para sa gala, isang napakagandang Filipiniana gown na kulay midnight blue na pinalamutian ng mga pino at kulay pilak na borda sa paligid ng balikat. Ito ay simpleng tingnan, ngunit napapakita ng hindi matatawarang kapangyarihan at karangalan. Habang inaayos ko ang dulo ng aking buhok, biglang nagliwanag ang screen ng aking telepo no sa ibabaw ng dresser. Isang mensahe mula sa isang hindi nakarehistrong numero ang lumitaw. Nang buksan ko ito, isang larawan ng agad na bumumad sa aking mga mata. Ito ay larawan ni Clarice na nakatayo sa harap ng malaking salamin sa kanyang suite.
Nakasuot siya ng isang mamahaling pulang gown at sa kanyang leeg ay nakasabit ang isang kumikislap na kuwintas na gawa sa diamante at ruby, isang kuwintas na binili gamit ang pondo na inagaw nila sa mga magsasaka at sa pautang sa lupa ng aking ina. Sa likod niya, nakatayo si Adrian na nakatitig sa kanya nang may buong paghanga hawak ang isang baso ng mamahaling wine. Sa ibaba ng larawan, may nakasulat na text message mula kay Clarice. Salamat sa pag-aalaga kay Adrian sa loob ng 3 taon, Leona. Pero bukas sa harap ng buong Maynala, ipapaalala ko sa'yo na isang basura ka lang na iniwan sa probinsya. Mag-enjoy ka sa panonood sa amin mula sa malayo habang inaangkin ko ang lahat ng dapat ay sa'yo. Tinitigan ko ang larawan at ang mensahe sa loob ng ilang segundo. Walang takot na pumalo sa aking dibdib. Walang luha na pumatak sa aking mga pisngi. Ang natitira na lamang sa aking pagkatao ay isang napakalalim at napakalamig na determinasyon. Dahan-dahan kong ibinaba ang telepono sa tabi ng aking flash drive ng mga dokumento ng hospital record mula sa bantayan at ng kasunduan sa pagsangla ng lupa ng aking ina. Tumingin ako sa salam. Pinagmasdan ko ang aking sariling mga mata na puno ng apoy ng katotohanan. Magpakasaya ka sa huling gabi mo sa paraiso, Clarice. Bulong ko sa katahimikan ng silid. Dahil bukas ng gabi sa harap ng buong mundong ipinagmamayabang ninyo, ako mismo ang magpababagsak ng korona mo. Huminga ako ng malalim at isinarado ang mga ilaw sa silid. Ang baha ng kadiliman ay naglaya sa aming dalawa. Ngunit bukas sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng pangkalahatang entablado ang katotohanan, ay tuluyan ng mananaig. Ang Grand Ballroom ng Manila Hotel ay napapalamutian ng mga naglalakihang kristal na chandelier, kumikislap na mga ilaw at matataas na lamesa na napapalibutan ng daan-daang negosyante, mamamahayag at mga miyembro ng mataas na lipunan sa Maynila. Ang amoy ng mamahaling pabango at wine ay humahalo sa ingay ng mga taong nag-uusap at nagtatawanan. Sa gitna ng malawak na entablado, nakatayo si Adrian sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Nakasabit sa kanyang dibdib ang isang mamahaling corsage at sa kanyang tabi ay nakatayo si Clarice na nakasuot ng kanyang pulang gown at ang kumikislap na kwintas na binili gamit ang nakaw na pera. Hawak ni Adrian ang mikropono, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan puno ng walang katapusang kayabangan. Ngayong gabi, ang Villarreal Harvest ay hindi lamang nagdiriwang ng aming ika-5 anibersaryo. Wika ni Adrian habang nakangiti sa mga kamera na patuloy sa pagkuha ng larawan. Ipinagdiriwang din natin ang bagong yugto ng aming tagumpay. At sa gabing ito, gusto kong bigyang parangal ang babaeng tunay na naging pader at inspirasyon ko sa gitna ng mga pagsubok, ang aming bagong Chief Financial Officer at co-owner, si Clarice Dizon. Nagsimulang magpalakpakan ang mga tao sa harap. Lumapit si Clarice sa mikropono, nagpapakita ng isang maamong ngiti na parabang isa siyang anghel na bumaba mula sa langit. Salamat, Adrian, wika ni Clarice sa isang pilit na pino na boses. Ang tagumpay na ito ay para sa ating dalawa. Sa kabila ng mga taong sumubok na humadlang sa atin, mga taong walang ambag, kundi ang maging pabigat na natili tayong matatag. Ngunit bago pa man matapos ang palakpakan ng mga tao, ang 2 malalaking pinto ng Grand Ballroom ay biglang bumukas ng malawak. Ang lahat ng tao sa bulwagan ay napalingon sa likod. Ang ingay ng mga kutsara at baso ay dahan-dahang napalitan ng katahimikan, habang ang mga tao ay naghahawi para magbigay ng daan. Pumasok ako sa loob ng bulwagan. Nakasuot ako ng aking midnight blue Filipiniana gown. Ang aking buhok ay maayos na nakatali sa likod, nagpapahita ng aking leeg at ng aking mukha na walang bakas ng kahit anong takot. Sa aking tabi ay nakatayo ang aking ama, si Severino Arceo, nakasuot ng kanyang pormal na barong Tagalog, kasama si Attorney Mendoza at si Caramon na kumakatawan sa mga magsasaka. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa mga lamesa. Sino yan? Hindi ba yan si Severino Arceo ng Arceo Logistics? Sino yung babaeng kasama niya? Napakaganda at napakasosyal ng aura niya. Sa entablado ang ngiti sa mukha ni Adrian ay biglang napawi.
Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at galit nang makilala niya ako. Mabilis niyang kinuha ang mikropono at naglakad patungo sa dulo ng entablado, sinusubukang harangan ang aking daan sa pamamagitan ng kanyang boses. Leona bulyaw niya sa mikropuno, pinalabas na tumatawa siya para hindi maghinala ang press. Anong ginagawa mo rito? Sinabi ko na sayo na hindi ka invited sa kaganapang ito. Huwag ka nang mag-scandal at umuwi ka na sa probinsya. Hindi ko siya pinansin. Hindi ako sumigaw, hindi ako nagwala, at hindi ko ibinaba ang aking sarili sa kanyang antas. Sa halip, naglakad ako ng may buong karangalan at dignidad patungo sa hagdan ng entablado. Ang bawat hakbang ng aking sapatos sa mamahaling karpet ay may kasamang tiyak na kapangyarihan. Umakyat ako sa entablado. Harap-harapan kong tinitigan si Adrian at si Clarice na ngayon ay nagsisimula ng mamutla sa kaba. Inabot ko ang mikropono na nakalagay sa podium sa gitna ng entablado. Inayos ko ang aking tayo at tinitigan ang daan-daang bisita sa aking harap. Magandang gabi sa inyong lahat! Ang boses ko ay umaalingaw-ngaw ng malenaw at pino sa buong bulwagan sa pamamagitan ng mga malalaking speaker. Ako, si Leona Arceo Villarreal, ang legal na asawa ni Adrian Villarreal at ang tanging anak ng may-ari ng Arceo Group of Companies. Nagkaroon ng malaking bulungan sa buong bulwagan. Ang mga mamamahayag ay mabilis na nagtaas ng kanilang mga kamera at nagsimulang kumuha ng larawan. Leona, bumaba ka dyan? Galit na bulong ni Adrian habang sinusubukang hawakan ang aking braso. Ngunit bago pa man niya ako mahawakan, dalawang matangkad na security guard ng aking ama ang humarang sa kanyang harap. Bago ipagpatuloy ni Mr. Villarreal ang kanyang talumpate tungkol sa katapatan at tagumpay, pagpapatuloy ko habang nakatitig sa audience. Gusto ko lang ipakita sa inyong lahat ang tunay na pundasyon ng kumpanya, yung ipinagmamayabang niya ngayong gabi. Tumingin ako sa likod ng bulwagan kung saan nakatayo si Attorney Mendoza sa tabi ng control room ng hotel. Tumango ako sa kanya. 10, 9, 8. Sa isang iglap, ang malaking 4K LED screen sa likod ng entablado na kanina ay nagpapakita ng magandang logo ng Villarreal Harvest ay biglang nagdilim. Pagkaraan ng ilang segundo, isang malinaw na video file ang nagsimulang mag-play sa malaking screen, kasama ang malakas at malinaw na audio na pumuno sa buong bulwagan. Ito ang CCTV video mula sa opisina ni Clarice. Sa malaking screen nakikita ng daan-daang bisita at press si Clarice na hawak ang peking rubber stamp habang si Adrian ay nakatayo sa kanyang tabi. Malinaw na narinig ng lahat ang boses ni Clarice mula sa mga speaker. Sigurado ka bang hindi maghihinala ang asawa mo, Adrian? Napakadali lang. Inang pirma niya. Parang tanga talaga ang Leona na yun na nagpapakababa sa'yo. At ang sagot ni Adrian sa video, hayaan mo siya. Kailangan natin ng lupa ng ina niya para sa capital ng Manila expansion. Kapag nakuha na natin ang lahat, hihiwalayan ko rin ang babaeng yon. Isang malaking singhap ng gulat ang sumabog sa buong grand ballroom. Ang mga tao sa VIP tables ay napatayo sa kanilang mga upuan. Ang mga flash ng camera ay nagsimulang magsunod-sunod na parang kidlat sa dilim. Patain niyang screen! Sigaw ni Adrian sa mga technician, ang kanyang mukha ay namumula na sa matinding hiya at takot. Tumakbo siya patungo sa gilid ng entablado, ngunit pinigilan siya ng mga gwardiya. Hindi pa tayo tapos, Adrian. Malamig kong wika sa mikropono. Inilipat ng system ang screen sa kasunod na ebidensya, ang mga dokumento ng bank transfer at ang audio recording mula sa aming pagkikita sa IT Park sa Cebu. Ang boses ni Adrian ay muling umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Kapag hindi mo pinirmahan yan na yon, din sisiguraduhin kong lalabas sa lahat ng balita na pinalayas kita dahil matakaw ka sa pera, sisirain ko ang pangalan mo. Kasabay nito ay ang paglitaw sa screen ng mga dokumento ng paglipat ng 30 milyong pesos mula sa pondo ng mga magsasaka patungo sa offshore account ni Clarice. Si Caramon na nakatayo sa gitna ng bulwagan ay sumigaw sa harap ng press. Mga magnanakaw kayo pe, ang pambili ng abono ng mga magsasaka ang ginastos ninyo sa mga luho ninyo.
Si Clarice ay napahawak sa kanyang leeg, ang kanyang muka ay nawala na ng kulay. Sinubukan niyang tumakbo patungo sa likod ng entablado, ngunit ang kanyang mamahaling pulang gown ay natapakan niya mismo dahilan para matumba siya ng pabalagbag sa sahig sa harap ng daan-daang bisita. Ang kanyang baso ng wine ay nabasag at ang pulang liquid ay kumalat sa kanyang damit. Tumingin ako sa kanila mula sa podium. Ang aking tayo ay nananatiling matatag at puno ng dignidad. At para sa huling kasinungalingan na pinaniwalaan mo sa loob ng 5 taon, Adrian, wika ko habang nakatitig sa aking asawang nakatayo na parang tuod sa gitna ng entablado. Lumitaw sa malaking screen ang mga opisyal na dokumento mula sa Bantayan District Hospital at sa Philippine Coast Guard kasama ang aking blood donor card noong May 14, 2019. Sinabi sa iyo ni Clarice na siya ang sumagip sa buhay mo sa dagat ng Bantayan. Tanong ko sa kanya sa mikropono. Tumingin ka sa screen, ang babaeng lumangoy sa gitna ng alon para hilingin ang katawan mo. Ang babaeng nagbigay ng 2 bag ng dugo para mabuhay ka ngayong gabi ay ang babaeng tinawag mong walang silbing probinsyana. Napatingin si Adrian sa malaking screen. Nang makita niya ang aking pangalan bilang tanging donor ng dugo na nagligtas sa kanyang buhay, ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig. Tumingin siya kay Clarice na nakatumba sa sahig at pagkatapos ay tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding gulat, pagsisi at kahihiyan. Leona, bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi marinig. Ikaw ang... Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang salita, ang mga malalaking pinto ng Grand Ballroom ay muling bumukas. Sa pagkakataong ito, hindi mga bisita ang pumasok. Isang grupo ng mga armadong pulis mula sa Philippine National Police at mga ahente mula sa National Bureau of Investigation ang mabilis na naglakad patungo sa entablado, hawak ang mga opisyal na warrant of arrest para sa dalawa. Tumingin ako kay Adrian at kay Clarice mula sa entablado, isang huling tingin ng isang babaeng nabawi na ang kanyang buong karangalan. Ang buong entablado ng Grand Ballroom ay naging saksi sa pinakamabilis na pagbagsak ng 2 taong kinain ng kanilang sariling kasakiman. Ang 4 na opisyal mula sa National Bureau of Investigation at 5 pulis ay mabilis na umakyat sa hagdan ng entablado. Ang namumunong NBI agent ay naglabas ng isang makapal na papel, ang opisyal na warrant of arrest na nilagdaan ng Regional Trial Court Judge para sa mga kasong falsification of public documents, large-scale estafa at violation of the Securities Regulation Code. Adrian Villarreal at Clarice Dizon, ang boses ng NBI agent, ay umaalingaw sa gitna ng katahimikan ng bulwagan. Inaaresto kayo sa ilalim ng batas. May karapatan kayong manahimik. Anumang sabihin ninyo ay pwedeng gamitin laban sa inyo sa hukuman. Sa isang iglap, ang nagtatago na kasamaan sa pagitan ni Adrian at Clarice ay tuluyan ang sumabog. Si Clarice na nakatunga pa rin sa sahig habang madumi sa pulang wine, ang kanyang mahaling gown ay mabilis na gumapang patayo. Ang kanyang maamong mukha kanina ay pinalitan ng isang hysterical at nakakatakot na ekspresyon. Umungol siya sa galit at dinaluhong si Adrian, hawak ang collar ng tuxedo nito. "Kasalanan mo to, Adrian," sigaw ni Clarice, habang ang kanyang boses ay piyok sa matinding takot at galit. "Ikaw ang nag-utos sa akin na ibenta ang lupa ng asawa mo. Ikaw ang nagpilit sa akin na kukunin ang pera na magsasaka dahil sinabi mong kailangan mo ng pera para pumasok sa lipunan sa Maynila. Huwag mo akong idadamay dito." Pinagtabuyan siya ni Adrian ng may matinding pang-ingimi. "Manahimik ka, Clarice. Ikaw ang nagturo sa akin ng lahat ng to. Ikaw ang nagpalabas ng mga peking dokumento. Ikaw ang nagpanggap na sumagip sa akin sa dagat para lang makuha mo ako isang kasinungalingan, ang buong buhay mo." Nagsimula silang magkasakitan sa harap ng entablado, nagsisigawan at nagtutulakan habang ang daan-daang mamamahayag ay patuloy sa pagkuha ng larawan at video. Ang larawan ng aming bagong tagapagligtas at matagumpay na CEO ay naging isang katawa-tawang panoorin sa harap ng buong bansa. Lumapit ang mga pulis at mabilis na hinawakan ang mga kamay ni Clarice. Dahan-dahan nilang inilagay ang metal na kong sa kanyang 2 pulso.
Ang malamig na tunog ng bakal na naglalapat ay sumimbolo sa pagwawakas ng kanyang mga pangarap na maging isang punyon sa Maynila. Sa kabilang bahagi ng entablado, lumapit ang aking ama sa podium. Hinawakan ni Papa si Severino ang mikropo o ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan at autoridad ng isang totoong lider ng negosyo. Bilang may-ari ng Arceo Logistics at Arceo Cold Storage Corporation. Pahayag ng aking ama habang nakatitig sa mga mamamahayag at mamumuhunan. Formal kong ipinapahayag na yung gabi na ang lahat ng kontrata at kasunduan sa pagitan ng aming pamilya at ng Villarreal Harvest ay ipinawawalang bisa na. Ang lahat ng bodega sa buong Visayas at Mindanao ay selyado na simula ngayong oras na ito. At ang lahat ng ari-arian na nakuha sa pamamagitan ng panlilinlang ay sasailalim sa garnishment ng korte para maibalik sa mga magsasaka. Nagsimulang magsigawan ang mga shareholders sa ibaba. Ang mga investors na nagpasok ng pera kina Adrian ay nagsimulang magmura at humingi ng agarang pagbabalik ng kanilang mga puhunan. Nang ilagay ng pulis ang kong sa mga kamay ni Adrian, pila doon pa lamang tulo yang nagising ang kanyang isipan sa katotohanan. Ang kanyang buong buhay, ang kanyang negosyo, ang kanyang pangalan at ang kanyang kalayaan ay tuluyan ng naglaho sa loob lamang ng isang oras. Napatingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata na dating puno ng kayabangan ay napalitan ng matinding pagmamakaawa. Bigla siyang lumuhod sa aking harap sa ibabaw ng entablado. Ang kanyang mga nakatsong na kamay ay itinataas niya patungo sa akin, habang ang mga luha ay nagsimulang umagos sa kanyang mga pisingi. Leona, maawa ka sa akin. Pagmamakaawa ni Adrian ang kanyang boses, ay piyok at nanginginig sa hiya. Asawa mo ako. Patawaran mo ako pakiusap, na? Lason lang ang isip ko ni Clarice. Ikaw ang mahal ko, Leona. Ikaw ang totoong nagligtas sa akin. Pakiusap iatras mo ang kaso. Magsimula tayong muli sa probinsya. Magiging mabuting asawa na ako sayo. Tinitigan ko siya mula sa aking kinatatayuan. Wala akong naramdamang kahit anong awa. Wala akong naramdamang kahit anong galit. Ang natira na lamang sa aking dibdib ay ang malalim na kapayapaan ng isang babaeng nabawi na ang kanyang karangalan. Yumuko ako ng kaunti sapat lang para marinig niya ang aking huling mga salita sa kanya. Sinabi mo sa akin nung gabi ng kasal natin sa Cebu, Adrian, mahinahon kong wika, na matuto akong lumagay sa lugar ko. Tinitigan ko ang kanyang mga nakaluhod na tuhod sa sahig at ang mga bakal sa kanyang kamay. Ngayon, Adrian, ito ang lugar mo. Sinubukan niyang abutin ang dulo ng aking Filipiniana gown gamit ang kanyang mga nakakong na kamay para magmakaawa pa. Nungit dahan-dahan akong humakbang pabalik. Ang kanyang mga daliri ay humampas lamang sa malamig na sahig ng entablado, habang ang mga pulis ay mabilis siyang itinayo at hinila patungo sa likod. Leona, patawarin mo ako. Ang kanyang mga sigaw ng pagmamakaawa ay umaalingaw sa buong bulwagan, habang hinahatak siya ng mga pulis palabas. Kinuha ni Clarice ang kanyang bag para takpan ang kanyang mukha mula sa mga kamera ng press. Ngunit hinarang siya ng mga mamamahayag habang inilalabas siya sa pinto ng hotel. Nakatayo ako sa gitna ng entablado sa tabi ng aking ama. Inakbayan ako ni Papa habang si Caramon at ang iba pang mga magsasaka ay lumapit sa amin. Ang mga mata nila ay puno ng luha ng kagalakan at pasasalamat. Salamat, Ma'am Leona, wika ni Caramon habang hawak ang aking kamay. Nabangon ninyo ang aming karangalan na yung gabi. Hindi lang ako ang bumangon na yung gabi, Caramon, wika ko habang nakangiti sa kanila. Tayo silang lahat. Habang naglalakad kami palabas ng Grand Ballroom ng Manila Hotel, sinalubong kami ng malamig na hangin mula sa Manila Bay. Mula sa malayo, nakita ko ang dalawang sasakyan ng pulis na nagpapatunog ng kanilang mga ilaw habang isinasakay sina Adrian at Clarice patungo sa kulungan. Huminga ako ng malami. Ang ulan na bumuhos sa aking kasal 2 linggo ang nakalipas ay tuluyan ng huminto. Ang gabi ay malinis at sa unang pagkakataon ang aking bukas ay ganap ng malaya. 6 na buwan ang mabilis na lumipas matapos ang gabi ng pagtutuos sa Manila Hotel. Ang balita tungkol sa pagbagsak ni Adrian Villarreal at Clarice Dizon ay naging isa sa pinakamalaking usapin sa buong bansa.
Sa tulong ng mga dokumentong nakalap namin mula sa USB at sa mga opisyal na ulat ng ospital at bangko, mabilis na natapos ang paglilitis sa Regional Trial Court. Napatunay ang guilty sina Adrian at Clarice sa mga kasong large-scale estafa, falsification of public documents at fraud. Hinatulan silang dalawa ng higit 15 taong pagkabilanggo sa pambansang bilangguan nang walang karapatang magpiyansa. Ang lahat ng kanilang natitirang ari-arian at pera sa bangko ay formal na ipinag-utos ng korte na kunin para ipambayad sa mga utang at sa mga magsasakang kanilang ninakawan. Nabalitaan ko na noong unang buwan nila sa bilangguan sinubukan pa ng ina ni Adrian na pumunta sa mansyon ng aking ama para magmakaawa at humingi ng kapatawaran. Ngunit hindi ko na siya hinarap. Ipinagkatiwala ko ang lahat ng legal na pakikipag-usap sa aming mga abogado. Hindi ko na kailanman ibababa ang aking sarili para makipag-argumento sa mga taong pumatay sa aking tiwala. Ngunit hindi nagtapos ang aking kwento sa pagpapakulong sa kanila. Hindi ko inangkin ang Villarreal Harvest para sa aking sariling pakinabang. Sa tulong ng aking ama at ni Attorney Mendoza, formal kong binuo ang Visayas Farmers Cooperative Enterprise. Ang dating kumpanya ni Adrian ay tuluyan na naming ginawang isang kooperatiba na pagmamay-ari na mismo ng mga magsasaka katulad ni Caramon. Ang bawat kita ng kumpanya ay direktang napupunta sa kanila na nagbibigay sa kanila ng sapat na sweldo, magandang edukasyon para sa kanilang mga anak, at makabagong kagamitan sa pagsasaka. Bukod dito binuo ko rin ang Isabel Arceo Foundation, isang pondo para sa tulong legal at pinansyal sa mga kababaihang naging biktima ng panlilinlang sa pera at emosyonal na pang-aabuso na kanilang mga asawa. Ayaw kong may ibang babae na makaranas ng sakit at kahihiyan na pinagdaanan ko nang walang sinumang makakapitan. Ngayong hapon, nakatayo ako sa gitna ng 15 ektaryang taniman ng mangga sa Guimaras, ang lupaing iniwan ng aking yumao na ina. Ang simoy ng hangin mula sa dagat ay mabang-o-dala ang amoy ng mga bulaklak ng mangga at ng sariwang dahon. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa ulingan ng kalangitan, nagbibigay ng gintong liwanag sa buong bukid. Lumakad ako patungo sa gilid ng dalampasigan kung saan nagtatagpo ang bukid at ang asul na tubig ng dagat. Sa aking kamay, hawak ko ang isang maliit na bagay. Ang lumang dilaw na hospital wristband mula sa Bantayan District Hospital 5 taon na ang nakalipas. Ito ang huling alaala ng araw na iniligtas ko si Adrian mula sa dagat. Ang araw na naging simula ng aking pangarap na mahalin ng tapat. Tinitigan ko ang maliit na plastik na iyon sa loob ng ilang segundo. May mga taong papasok sa ating buhay na magpaparamdam sa atin na kailangan nating ipagkait ang ating sariling halaga para lang mahalin nila. May mga taong gagamitin ang ating kabutihan para gawin tayong hagdan sa kanilang kasakiman. Ngunit natutunan ko na ang tunay na pagmamahal at pamilya ay hindi kailanman itinatayo sa ibabaw ng pera katayuan sa lipunan o mga kasinungalingan. Ito ay itinutayo sa katapatan karangalan at higit sa lahat, sa paggalang sa sariling dignidad. Dahan-dahan kong ibinuka ang aking mga daliri. Hinihipa ng malamig na hangin mula sa dagat ang lumang plastic na wristband mula sa aking palad. Dahan-dahan itong nahulog sa malalim at malinaw na tubig ng Guimaras. Dinala ng alon patungo sa malayo hanggang sa tuluyan, na itong maglaho sa ilalim ng dagat. Lumapit ang aking ama mula sa aking likod. Inakbayan ako ng mahigpit habang pareho kami nakatitig sa paglubog ng araw. Pinagmamamalaki ka ng mama mo, Leona. Bulong ni Papa sa akin nang may buong pagmamahal. Napangiti ako. Isang tunay at malayang ngiti na matagal kong hindi naramdaman. Wala na ang babaeng nagtago sa likod ng kapakumbabaan para lang mahalin. Wala na ang babaeng nagtiis ng kahihiyan sa gabi ng kanyang kasal. Ang nakatayo ngayon sa gitna ng lupain ng kanyang ina ay isang babaeng malaya buo at hindi kailanman muling papayag na yupakan ng kahit sinoman. Tumingin ako sa malawak na karagatan sa aking harap. Ang bukas ay maliwanag at ang aking buhay ay akin ng muli. Habang pinagmamasta natin ang dahan-dahang pagtangay ng alon sa lumang wristband sa karagatan ng Guimaras, nararamdaman natin ang isang malalim na katahimikan at ang kalayaan ng isang puso na marunong nang tumayo para sa sarili.
mga mahal kong tagapakinig. Maraming salamat sa paglalakad kasama namin sa bawat hakbang ng masalimuot ngunit puno ng aral na paglalakbay ni Leona. Habang isinusulat ko ang eksenang iyon sa gitna ng Manila Hotel kung saan nakatayo si Leona ng may buong karangalan sa entablado habang ang mga taong nagtaksil sa kanya ay nagkawasak-wasak sa sarili nilang kasinungalingan, hindi ko napigilang magnilay sa totoong buhay. Napakarami sa ating mga kababaihan ang mabilis magbigay ng tiwala, nagtatago ng sariling kakayahan at nagpapakababa para lamang maramdaman ng ating kapareha na sila ang nanginghibabaw. Inakala natin na ang pagpapakumbaba ay pagpapalayo sa ating sarili, ngunit madalas ito ay nagiging pintuan para tayo ay abusuhin at balewalain. Ang kwento ng lumang taniman ng mangga at ng mga papel ng kasal ay nag-iiwan sa atin ng isang malinaw na paalala sa tunay na buhay. Ang pagmamahal ay hindi kailanman dapat maging dahilan upang isuko natin ang ating dignidad at ang ating kaligtasan sa pananalapi. Ang isang taong tunay na nagmamahal sa iyo ay hindi kailanman gagamitin ang iyong kabutihan bilang basahan at lalong hindi niya nanakawin ang mga bagay na iniwan ng iyong mga magulang para lamang sa kanyang sariling kapakinabangan. Ang pag-aalaga sa iyong sariling pangalan, ang pagpapanatili ng malinis na hangganan sa pera, at ang marunong maglakad palabas kapag nilapastangan ka na, ay hindi pagiging makasarili. Ito ay ang pinakamataas na anyo ng paggalang sa sarili. Kayo mga mahal kong tagapakinig, ano ang inyong naramdaman nang harapin ni Leona ang kanyang asawa sa harap ng buong Maynila? Kung kayo ang nasa kanyang kalagayan sa gabi ng kasal sa Cebu, magagawa niyo rin bang tumayo ng nakataas ang ulo at huwag magmakaawa sa isang taong hindi kayo pinahal? Saan man kayo nakikinig sa mga sandaling ito? Maging kayo man ay nagluluto sa kusina, nagpapahinga, matapos ang mahabang araw ng pagtatrabaho, o isang kababayan natin na nagtitiis sa ibang bansa para sa pamilya. Nais ko kayong yakapin ng panalangin at pangunawa. Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin at sariling kwento sa bahagi ng komento sa ibaba. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng lakas ng loob, mangyaring pindutin ng like at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay na nangangailangan ng paalala sa kanilang sariling halaga ngayon. Pamagat ng kwento. Ang huling singsing sa Guimaras. Ang kwentong ito ay isinulat hango sa mga piraso ng tunay na buhay sa labas. Iniaalay sa lahat ng mga taong nakaranas at kasalukuyang dumaranas ng katulad na pagsubok. Paalala ang lahat ng mga tauhan at kaganapan sa kwentong ito ay muling isinulat ng katang-isip lamang at walang layuning mamintas o umatake sa sinuman. Ang kwento ay nilikha para sa layunin ng libangan at pagpapasa ng positibong mensahe.